Hi guys, it's a beautiful day to smile and welcome back again to my life update vlog. Ayan, so for today's video guys, i-share ko sa inyo inasikaso ko yung CFO certificate ko kasi nga may ticket na ako pa Danang Vietnam kasi magstay muna kami sa Danang for 3 months, then around November pa kami lilipad pa US. Sa update sa video na ito, share ko sa inyo yung kung paano ko ginawa yung amendment. Ayan, yung pinaamin ko kasi yung CFO certificate ko kasi guys, meron akong CFO certificate before nung first time kong mag-travel abroad nung kikitain ko si Brian sa Vietnam. So, ngayon ay kasal na ako at nag-research ako kung ano yung mga gagawin ko. Though, kung kailangan ko pa bang mag-counseling, mag-book uli ng panibagong counseling. May napanood akong video. Na siya, 2 years ago na siya. So, hindi ko sure kung ano talaga yung mga updated requirements or mga gagawin ngayong taon. So, ayun yung ginawa ko. Nag-search ako, pumunta ako sa CFO website nila. Tapos, may nakalagay kasi doon for amendment, ayun yung mag-change status ka or i-update mo yung last name mo, especially kung kasal ka na. Yung nakalagay doon for amendment ay pwede namang mag-walk-in. So, hindi mo na kailangan mag-book ng appointment. Kasi yung pag-book ng appointment, guys, para lang yan sa mga first time na kukuha ng CFO certificate. So, kung meron ka ng CFO certificate, di mo na kailangang mag-counseling uli. Ayan. Pero, to make sure talaga na para ma-sure ko, ayun, nag-email ako dun sa sa guidance counselor ko before. Ayan, yung nag-interview sa akin before. Ayan, so nag-email ako kay sir. Sinabi ko sa kanya na ayan, meron na akong CFO certificate before nung in-invite ko noon ng husband ko ngayon na mag-travel outside Philippines. Ano yung mga pwede kong gawin? Ano yung mga pwede kong gawin para makakuha ng CFO certificate na updated na gamit ko na yung last name ng husband ko kasi married na ako. Tapos, kung kailangan ko pa bang mag-book ng appointment for counseling uli, ganun. So, nag-reply naman siya kinabukasan. As in, guys, kung may mga tanong kayo, mag-send lang kayo ng email sa CFO. Ayan. Kasi sobrang bilis din nila. Ayan, nagre-reply talaga sila. Yung ginawa ko, dala ko yung original CFO certificate ko. Siguro meron naman kayo niyan. Kasi kung meron na kayong CFO certificate, guys, makaka-receive kayo na. Ayun yung isi-send nila. Kasi 'di ba pag may kukuha ka ng CFO certificate, pag first time ka kasing kumuha, yung marireceive, yung ibibigay nila sa iyo ay temporary certificate lang. Ito. Ayan, ito 'yon, ganyan. Tapos after months or years, ayan, makaka-receive ka ng ito. Ito yung original na certificate mo talaga. May sold siya. Ayan. So, sa may information, kukunin nila yung ID. Tapos, pag for amendment kasi, tatanungin talaga nila yung original certificate ng CFO original certificate mo. Ayun, so kailangan dala mo yung dalawa. Tapos, passport with visa. Ayan, pag may visa na yung passport mo. Ito lang yung kailangan, yung original certificate mo, yung passport mo na may visa na. Pagdating ko doon sa sa mismong CFO office,
And nagtanong ako dun kung for amendment po, ganun. Tapos tinuro ako, pumunta ako sa window number 7. Ako, for amendment naman ako. Pumunta ako sa window 7, tapos si ma'am, binigyan niya ako ng form. Ayan, sabi niya, fill upan mo to, back to back. At ilalagay mo lang naman yung information mo. Ayan, yung updated information mo. Tapos, sabi na, after mong mag-fill up dito, balik ka sa akin. Tapos, ayun, bumalik ako doon. Habang nagta-type siya, syempre titingnan, kasi may monitor din doon na na titingnan mo para i-check mo kung tama yung spelling, tama yung birthday, tama yung mga yung lagay niya doon sa information mo. Kailangan kasi yun na tama. Ganun. Tapos, after niyang mag-update yung information ko, sabi niya, punta ka sa cashier at magbayad ka. Ayun. So, for amendment guys, 30 pesos lang naman yung babayaran mo doon. And after nun, bumalik ako doon. Tapos, sabi niya, i-check mo yung email mo. Ganun. Paki-check kung tama yung spelling. Ayan, so nabigyan na ako ng panibagong CFO certificate. Sabi niya sa akin na screenshot mo to, ito yung ipapakita mo sa immigration. Tapos, bilhin ko lang daw to. Ayun lang guys. Ganun lang kadali yung magpa-amend ng CFO. Pag same person pa rin, yung yung kinita nyo, tapos nagpakasal kayo, ayan, tapos meron na kayong CFO certificate before. Dalhin nyo lang tong original, tapos yung passport nyo na may visa. Yan lang yung gawin mo. Punta ka doon, ipa-amend mo. Ayan. So, 30 pesos lang yung babayaran mo. Ganun lang kadali, guys. If fill upan ka lang na form, at ayan, okay na yun. Okay na yun. Di mo na kailangang mag-worry. Kasi ako, guys, nag-worried talaga ako. Kaya shinare ko sa inyo yung experience ko kung paano magpa-amend ng CFO certificate. For in case naman, dalhin mo din yung marriage certificate nyo. Sa akin naman, hindi naman hinanap yung marriage certificate. So, ayun lang guys. I hope na nakatulong tong video na ito. Ayan, so wag kang kabahan. Kasi ganun lang po kadali magpa-amend. Thank you for watching. Sana nakatulong tong video na ito sa inyo. God bless us all. See you on my next vlog. Bye-bye!